Nag-ani kami ng palay dito sa bukid gamit ang kumpay. Hindi ko nga alam yung Tagalog niya kaya tinanong ko kay Uncle Google. Sabi niya sa akin karit daw yung Tagalog niya. Sa Ilocano naman kumpay. Basta kasjay naggapas kami. From this moment ay papunta tayo ngayon sa bukid. Samahan nating maggapas o mag-ani ang pamilya ng jowa ko para may maiambag naman tayong mabuti sa mundo. Hindi yung padiko-dikwatro na lang tayo sa bahay, patulog-tulog, bintak to ti Sara, tinoangan niya ko nadang. Mike for the share. A few moments later, nandito na kami sa taltalon nila. Malapit lang din dito sa bahay namin, pwede mong lakarin. At dito banda ay lahat ng nakikita nyong yan. Hindi sa akin yan. Sa kanila yan, wala akong ganyang kalawak na lupa. Yung lupa ni nanay madami. Nakapaso nga lang. Hey, tik yun. Pwede mo pang ilipat. Pwede mo pang nakawin. Ha, joke lang. Dito nga, sinimulan na naming maggapas. Pogi talaga ng batang to. Bali, sinabrep nga tayo ng jowa ko kasi gusto niya daw maranasan maggapas. Since nung bata siya, kaya pinagbigyan ko na. Nung nakatatlong kuha siya, pinalitan ko din kaagad. Ayaw ko kasing nakikita siya na nahihirapan. Bali, ganito pala kalawak yung gagapasin namin. Mahirap maggapas nga, isa totoo lang. Masakit sa likod, nakakangalay. Parang kuba na nakayuko habang naggagapas. Lalo na pag first timer ka, Apo, ang sakit pag matutulog ka sa gabi. Kaya saludo sa mga farmers dyan tulad namin. Mabuhay ang mga farmers! Mabuhay! Ito lang na letra pero milyong-milyong taong nabubuhay niya. For the share. Sa puntong to ay umakyat na yung jowa ko para makapagluto na ng hapunan namin. Nagugutom na kasi kami tsaka malapit na mag alas 12. Kaya inupuan na ng jowa ko. Nagsungurod na siya ng kayo. Tapos pinakita niya yung ulam naming kangkong at nagpugit siya sa camera. At dito tapos na pala kami. Pero yung isang silong lang, yung isang box ba? Pero yung gagapasin namin kalahating hektarya. Abutin tayo ng siyam-siyam dito. Kaya yan, bibilisan pa natin maggapas. Dito ngayon, handa na namin yung pagkain. Kumuha na din pala kami ng dahon ng saging at dito na kami magpaplato para wala nang hugasan. At para matipid din natin yung tubig na dala natin. Wala kasing mapagkukuhanan ng tubig dito. Wala pang karga yung mga irrigation at mga waig kasi tagtuyo. For the share. Pagkatapos nga namin kumain ay humiga kami para makapagpahinga konti. Para mamaya ay may lakas kami at makagapas na naman ang mga perso. Mahirap naman pag tuloy-tuloy magtrabaho. Tao din tayo, napapagod. Pinicturan pala kami ng mga bata dito na natulog. Nagmetiturog na. Paggising namin, nagbuhat na kami ng mga ginapas. Bubuhatin pala namin dito sa kubo para pag umulan ay safe. Medyo makulimlim na kasi yung langit kaya agad-agad kaming nagbuhat. Mahirap na, baka tayo pa yung mabasa, edi magkakasakit pa tayo. Dito din pala namin gigikin o kukunin yung butil. Parang human reaper ba? Nung panahon pa ng lolo't lola natin na proseso ng pag-ani ba? In short, panahon pa ng mga Kastila, abutin ng ilang araw ang pag-aani. Ngayon may technology na, may naimbento ng reaper na kaya ng isang araw ang anihan. So ayan, tapos na namin, may kalahati kaming sakong nakuha. Uwian na kasi malapit ng gumabi. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood nyo.